So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, Xiaomi Redmi Note 15 4G. Sulit ba ito i-purchase ngayong 2026? Tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, pag-uusapan natin itong Xiaomi Redmi Note 15 4G, kung sulit ba siyang i-purchase ngayong 2026. So bago natin ito simulan, saan ba tayo makakabili ng sobrang mura na itong smartphone na ito? Wala na iba kundi dito sa ating product link. So dito sa video natin, merong link dyan ng Xiaomi Redmi Note 15 4G na mabibili nyo lang to ng sobrang mura. Pero ano ba SRP nito? Ang SRP niyan, mga idol, is nasa 11,000 pesos for the 8GB, 128GB of internal storage nito. Pero magandang balita dito sa ating product link, makukuha nyo lang to sa halagang 7,000 to 8,000 pesos. Ganon kamura lang itong Xiaomi Redmi Note 15 4G pag binili nyo dito sa official. Again, official store po to ni Xiaomi. Nag-provide lang ako ng link dahil dito sa link natin, meron pa ma-generate na special voucher para sa inyo up to 1,000 pesos off. So, ang laking tulong yan, of course, sa mga consumers natin. At pag binili nyo to sa mall, napakalayo ng kanyang presyo. So, ngayon, pag-uusapan natin kung sulit ba to i-purchase kasi maraming nagtatanong or naghahanap ngayon ng murang smartphone na pwede nila ma-purchase this 2026. At isa to sa mga napupusuan ng consumers natin. Pero, syempre, maraming naguguluhan kasi marami po itong version. So, ito yung pinakamura, Note 15 4G. Meron tayong isa, Note 15 5G. Meron tayong isa, Note 15 Pro 4G, Note 15 Pro 5G at Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G. So ito yung pinakamura at ito yung kumbaga napaka-solid na merong pinagkaiba doon sa kanyang sa predecessor, which is the Xiaomi Redmi Note 14 4G. So again, dito sa video natin is pag-uusapan natin yung overall specifications nito, kung sulit nga ba siya sa inyong hard-earned money. And syempre, ngayon dito mga ka-J-Vlog is marami talagang naguguluhan kasi ang dami pong brands ngayon na nagsisilabasan ng murang smartphone. Parang every month ata may bagong labas. Ako nga rin, naguguluhan na ako kasi hindi ko na sila masabay-sabay pareho lahat i-vlog, di ba? So, syempre dito sa video natin is tutulungan ko kayo mag-decide talaga kung ano nga ba ang pinaka the best na pwede nyo mabili sa inyong hard-earned money. At na nakakatuwa sa 7,000 pesos, ang ganda na mabibili nyo like this one. So, isang the best dito mga ka-J-Vlog yung display niya. So, ginamit ko to sa direct sunlight nung nasa dagat kami. Grabe, kitang-kita ko pa rin yung display nito kahit sobrang tirik na yung araw mga idol. Wala na iba dahil dyan sa kanyang 3200 nits of brightness. Napakataas ang nits of brightness ito mga idol. At yun yung isa sa gusto ng mga consumers ngayon, especially sa mga nagtatrabaho sa outdoor, na primary tool nila for work is of course smartphone. So dito walang pangangamba mga idol dahil kitang-kita nyo very clear pa rin yung display kahit nasa direct sunlight kayo. At hindi lang yun, AMOLED display pa siya, very vibrant yung display, napakalaki ng kanyang screen din. And of course, ito yung pinagkaiba niya ngayon sa last year is curved display po to mga idol. Ayan no. Diba, napaka-solid. Curved display, itong Xiaomi Redmi Note 15 4G. So, napakalupit na nag-transition ngayon si Xiaomi sa curved display kahit nasa napakamura nilang smartphone. Kasi before, di ba, naalala nyo, pag mga medyo mahal is naka-flat display. Ang mahal is naka-curve, tapos yung mura, naka-flat. Ngayon, baliktad na. Yung mahal naka-flat, tapos yung mura nang naka-curve. So, bibigyan kayo nito ng premium viewing experience sa isang device na sobrang na-enjoy ko to nung naglalaro rin ako ng ML dito at nanonood. Talagang buhay na buhay yung color, very sharp yung display. At pag naglalaro kayo, malaking tulong ang AMOLED display kasi nakaka-enhance pa yan ng graphics na nilalaro nyo. Isa ring maganda i-consider dito yung processor. So, yung processor nito mga ka-J-Vlog is the MediaTek Helio G100 Ultra. So, not bad for its price, na sale price na nasa 7,000 to 8,000 pesos. Helio G100 Ultra. Napakalakas na processor for a 4G device, especially for this kind of price tag. Pero sa kanyang SRP, definitely yung kanyang chipset is hindi po bagay. Pag nakuha nyo ito ng 10 or 11,000 pesos. Kaya
Yung G100 kasi pang 7 to 8,000 pesos segment yan, which is meron naman dito sa sale price ng Redmi Note 15 4G. Kaya again, halimaw rin yung Helio G100, kaya mag-handle ng mga games, even AAA games. Pero stay tuned lang dahil i-game test din naman natin ng hiwalay itong Xiaomi Redmi Note 15 4G. Isa rin dito mapapansin nyo na napakaganda is of course yung camera niya. Napakalinaw ng camera nito mga ka-J-Vlog, at meron din tayong mga photo samples nito nung kinamera test natin siya sa dagat. Napakalinaw naman, tignan nyo naman, no? Oh, front-facing camera yan. Yung rear camera nito is 108 megapixel. Tignan nyo naman kung gaano ka-solid. Tignan nyo naman kung gaano ka-solid yung kanyang photo quality. Very vibrant, very sharp yung display niya. Kumbaga, when it comes sa camera, isa to sa mapagmamalaki ng Xiaomi. At ito napansin ko while taking some photos. Kunyari, di ba, medyo blurred siya na nung nakuha na nyo kasi medyo iba, mga shaky yung kamay. Ginagamitan nila ng AI processing na pinapalinaw nila kahit na blurred. Yun yung isang napakalaking tulong, of course, dito sa smartphone na to, na meron ganyan siya mga features. So, camera-wise, maganda for its price tag. Pero baka kalain nyo, apat ang camera nito, ha? Hindi. So, sa 5G version nito, na very identical siya din sa design, usefully isang camera nun, which is ultra-wide. Ito, wala. Mema lang po yung mga yan. Ito is flash, ito design, ito walang kwentang camera. So ito lang main camera ang pinaka-useful dyan, which is maganda naman 108 megapixel. Pero kung gagawin nyo naman dual camera, sabihin yung dual camera, sana bigyan nyo naman ng useful na lente kasi ang magbe-benefit din naman dyan yung mga consumers nyo. Which is meron yan sa 5G, dito sa 4G. Medyo disappointing kasi depth sensor siya. Malinaw front-facing camera na ito, which is all goods. At yung sobrang nagustuhan ko dito mga ka-J-Vlog, yung feature ng video niya, yung teleprompter mode. For example, ito, nag-vlog ako gamit ang Xiaomi Redmi Note 15 4G. Yung script ko nasa screen na. So, binabasa ko yung script, pero nakatingin ako sa camera. Diba? Napakalupit. Napakagandang feature yan. I think hindi lang naman sa Note 15 4G, lahat ng mga naka-HyperOS ngayon, meron pong teleprompter mode. Nakita ko na rin yan sa Poco M8. Isa sa very interesting sa smartphone na to, tingnan nyo naman kung gaano kanipis siya. Pero ang laki ng battery neto, 6,000 mAh battery capacity, pero na-maintain ni Xiaomi yung nipis dito sa smartphone na to. Sobrang nipis. Ayan, no, hindi nyo akalain pag hinawakan nyo to na malaki battery capacity niya. Kasi before, pag sinabi mong 6K battery, mapapansin nyo yung bigat agad nun. Sobrang bigat. Pero dito, magaan siya mga idol. At syempre, manipis. Dahil yan, of course, sa kanyang curve back at curve front. Kaya nagmumukha talaga siyang manipis mga idol. So, ergonomics and all design, napaganda dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G. Napakalaking change yan compared doon sa Note 14 4G. Yun nga, usapang battery, napakalaki. Huge upgrade din doon sa Note 14 4G na nasa 5,000 plus. Ito po 6,000 plus mAh, 6,000 mAh mga ka-J-Vlog, at meron siyang 33 watt fast charging rate. Perfect combination yung charging rate niya and yung battery capacity, especially for this kind of price tag. Maganda rin na meron siyang water protection. So maganda rin na meron siyang water protection, meron siyang IP64 water and dust resistant. So no worries. Pag nabasa to, for example, umuulan, na ginawa niya siya navigating tool, hindi siya masisira. Accidental drop sa tubig, hindi siya masisira. Pero hindi po siya pwede masubmerge sa water ng matagal compare sa mga ibang brands na meron matataas na ingress protection. So, welcome naman yung kanyang IP64 water dust resistant, at syempre meron siyang dual stereo speakers. At hindi lang yun mga ka-J-Vlog, dahil yung speaker neto is up to 300% volume. Dual stereo speakers na nga, malakas na nga yung loudness. Bigyan pa nila to ng booster, di ba? 300% volume. And syempre, in-display fingerprint scanner pa ang Xiaomi Redmi Note 15 4G. Yung RAM at ROM niya, for its price, is very acceptable naman yan. Especially 128 naman na talagang the best minimum. At buti 8GB of RAM ang binigay nila dito. Out of the box, quick reminder lang, naka-Android 15 po ito with HyperOS 2. Yan naman na rin yung talamak sa Xiaomi pag naglalabas sila ng mga bagong smartphone sa taon or early ng taon. Pero naka-ready na po yan ma-update sa current na Android, which is Android 16. So, syempre, promise time din ni Xiaomi dito is matagal na software update sa kanilang mga Xiaomi devices. So, yun mga J-Vlog, the main question, Lods, ikaw ba? Para sa'yo, sulit ba to? Definitely, my answer dyan mga J-Vlog is yes. Sobrang sulit na itong Xiaomi Redmi Note 15 4G.
makuha nyo ng 7 to 8,000 pesos. Isa to sa pinakamaganda na smartphone under 10,000 pesos na pwede nyo makonsider besides sa mga 5G devices. All in sa specification, premium display, napakaganda ng speakers, camera, battery, design, at napakagaan. So again, kung interested kayo makuha to ng sobrang mura, dito lang kayo bibili sa ating product link dito sa video. Dito sa tinuturo ko mismo ng kamay ko, nandyan yung product link mga ka-J-Vlog, view products, dahil pag clinic nyo dyan or dyan kayo bumili sa link, meron pa po kayong additional discount voucher para dito sa Xiaomi Redmi Note 15 4G.